Hello, good day. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ito nga pala si Jepoy at ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung katotohanan about God, about Lord Jesus, about everything around us. Gusto ko lang i-share about sa inyo the truth. Kasi kung pagbabasihan natin yung banal na kasulatan, alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Kumbaga alam na niya yung mangyayari sa future, alam na niya lahat. Alam na niya. Ang tanging ang ta ang ginagawa na lang niya is binibigyan tayo ng chance to choose what is right, kung ano yung tama, with accordance to our free will. Kasi alam na talaga ng Diyos na sa umpisa pa lang nung si Adan nung si Eva na nagpatukso kay Adan, alam na ng Diyos yung mangyayari sa sanglibutan. Yun yung katotohanan dito. Kumbaga, ang ginagawa na lang ng Diyos is tinitingnan na lang niya kung ano yung pipiliin natin, kung tama ba ito o mali. So, ganun yun. Kumbaga, yung main reason kaya sinugo niya si Lord Jesus is para magkaroon talaga ng physical proof that God truly exists, manifesting to the image of Lord Jesus. Si God, yun. Kaya nga sinabi ni Panginoong Jesucristo, na parito ako sa sanglibutan, na parito ako sa lupa upang hindi ganapin ang aking sariling kalooban, kundi ganapin ang kalooban ng aking Ama. Kumbaga, kung lalawakan natin yung isip natin at kung aaralin natin, sinugo siya ng Diyos dahil kalooban niya. Dahil gusto niyang matuto tayo at gusto niyang mapalawig ang pananampalataya ng tao. Yun. Kumbaga kasi pag hindi talaga sinugo si Lord Jesus, magwawagi talaga si Satanas kasi nagmamanifest na si Satanas eh. Nampoposes na si Satanas. Kumbaga, nag-iimpluwensya na si Satanas. So, kailangan ng may physical proof na that the devil truly exists. So, kung mayroong patunay na nag-i-exist talaga ang demonyo, kailangan din na mayroon din patunay na nag-i-exist talaga si God. Yun nga is si Lord Jesus. Alam na kaya yung mga religion, totoo lang. Alam na ng Diyos na gagawin nila yun. Di ba? Kumbaga, yung mga religion, wala naman talagang halaga yan. Kasi napakalinaw ng sinasabi sa banal na kasulatan. Nakasulat na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. So meaning, kanino tayo dapat maniwala? Kay Kristo lang. Wala nang iba. Kay Lord Jesus. Kaya minsan sa mga iglesia ni Kristo, minsan natatawa na talaga ako eh. Sa lahat ng mga religion talaga. Yan yung pinakawalang utak, pinakabobo. Alam niyo kung bakit? Sino ba naman tao maniniwala na anghel yan? Wala nang nakasulat sa Biblia na anghel yan. Di ba? Napakatangang, yan, hindi naman sana lalaki ako or editing ha. Kasi alam naman nila kasi kaya yung inuutos sa kanila, ito yung pagre-research ko. Kaya nga inuutos sa kanila na huwag magbabasa ng Biblia. Kasi para manatiling tanga yung mga members, para manatiling tanga at maniwala na anghel si Felix. Di ba? Kumbaga, lalawakan lang natin yung isip natin. Maraming nakasulat sa Biblia, maraming nakasulat sa Bible, na nasusulat doon na Diyos si Panginoong Yesus. Pero yung Felix Manalo,
Walang kahit isa na nakasulat sa Biblia na anghel yan. So, ba't ka maniniwala na sugo yan? Di ba? Ang nakakatawa pa rito, pangalan ng ng church nila, Iglesia ni Cristo. Pero ang sugo nila si Manalo. Pero ba't kay Cristo nakapangalan? Itao pala si Cristo sa kanila. Mga sirang ulo. Dapat nakalagay, Felix Manalo kasi sugo nila si Felix. Di ba? Iglesia ni Manalo, hindi Cristo. Kasi pinagpipilitan yung tao si Cristo pero pang nakapangalan yung iglesia nyo kay Cristo. Di ba? Kung hindi kayo naniniwalang Diyos si Cristo, dapat hindi nyo na pinangalan yan. Di ba? Ganun na kasimple yun. Isa lang naman ang dahilan nito, pera eh. Pera lang talaga. Yun, mabalik tayo sa original topic natin. Alam na talaga ni God ang lahat. Kumbaga, alam na lahat ni God. Ang ginagawa na lang ni God is, kung minibigyan na ni God ng choice yung tao. Kung ano yung pipiliin niya, kung tama o mali. Kung mabuti o masama. Yun na lang yun. Yun talaga yung totoo. Kasi ano yung patunay? Di ba yung may nakasulat sa Biblia? Yung sa istorya ni Pedro at ni Panginoong Jesus. Di ba yung sabi ni Pedro? Panginoon, Panginoon, handa akong mamatay sa tabi mo. Handa akong mamatay para sa'yo. Sabi ni Panginoong Jesucristo, Pedro, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kung ikakaila. Hindi ba nangyari? Yun ang patunay na Diyos si Panginoong Jesucristo. Kasi nakikita niya yung future. Yun bago pa mangyari, sinabi na niya kay Pedro at nangyari nga. Di ba? Yung sinasabi pa ng mga iglesia ni Cristo, talagang napakapanga talaga eh. Sabi, tao daw si Cristo. Ba't naman niya sasabihin na naparito ako upang hindi ganapin ang aking sariling kalooban, kundi ganapin ang kalooban ng aking Ama? Ano yun? Pumarito sa lupa para maging tao? Parang kagaguhan naman yan. Diba? Napakalinaw na nakasulat sa Biblia. Naparito ako sa lupa para ganapin ang kalooban ng aking Ama at hindi ganapin ang sarili kong kalooban. Ano yun? Sinugo? Naparito sa lupa kasi nasa tagalupa siya? Ano yung tagalupa na nga, paparito pa? Ang gaguhan naman yan. Sa lahat ng kaya nga bully ng bully, kaya nga away ng away, kaya para mapagtakpan nila yung kamalian nila. Di ba napakalinaw naman na nakasulat? Di ba? Tsaka nakasulat ang talagang nakasulat sa Biblia, hindi ka dapat maniwala sa mga religion. Dapat maniwala ka lang kay Kristo. Ayun ang nasusulat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Kanino dapat maniwala? Sa begotten Son. Sino si begotten Son? Si Lord Jesus. Tapos yung nasusulat pa sa John 14:6 ba yun? 14:6 yung di ako nagkakamali. I am the way, the truth, and the life. No one will come to my Father through me. Kumbaga, ako ang daan, katotohanan, ako ang daan at katotohanan at buhay. Walang makakaparoon sa Ama o sa makakapunta ka lang sa Ama sa pamamagitan ko. Yun ang nasusulat. Diba? Kay Kristo ka lang maniniwala. Kaya yung mga iglesia ni Kristo na yan. Dito lang yan sila namamayagpag. Pero pag nagkandamata yan, impyerno, diretso impyerno yan. Kasi napakalinaw na nasusulat eh. Diba? I am the way, the truth, and the life. No comes to my Father, you will come to my Father through me.
Sa pamamagitan lamang ni Jesus, makakapunta ka sa Ama. Napakalinaw. Di ba? Eh sila, si Felix yung pinaniniwalaan nila eh. Kaya ngayon buhay ngayon pa lang, impyerno na yan. Kasi napakalinaw na nasusulat. Napakalinaw. Sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father through me. Sa pamamagitan ko lamang, makakapunta kayo sa Ama. Hindi sa pamamagitan ni Felix. Kaya ngayon palang impyerno na yan. Oo, namamayagbag sila dito. Oo, sila yung makapangyarihan. Sila may impluensya rito. Pero pag nagkandamata yan, wala, diretso impyerno yan. Hindi naman nila sugo si Kristo eh. Sugo nila yung kupal na yun eh. Di ba? Yun. Kasi nakalagay, di ba yung sa Biblia, kung paaralin natin, alam na ng Diyos ang lahat. Kasi nga, kaya nga yung, hindi ba yung Book of Revelation, kung aaralin natin, yung Book of Revelation, yun yung mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, alam na ng Diyos ang hinaharap sa nung umpisa pa lang. Kasi bakit nasulat yung Book of Revelation, di ba? Ang patunay pa nun, si Kristo. Di ba? Sinabi niya kay Pedro, na bago tumila ako ng manok, 3 beses mo ko ikakatwa. Sabi kay Pedro. Ibig sabihin, yun ang proof na Diyos si Panginoong Jesucristo. Tapos, yun din ang proof, yung Book of Revelation din ang proof, na alam na ni God ang future. Na. Pero ang totoo talaga, ito na yung totoo ha. Alam ko, mahirap paniwalaan to eh. Pero hindi naman namatay si Panginoong Jesucristo para sa tao. Namatay si Panginoong Jesucristo. Naparito si Panginoong Jesucristo para turuan ako. Kasi ganito, para turuan ako, may tingalain ako. Kasi ayaw talaga ng Diyos Ama. Ayaw talaga ng Diyos Ama na ang tingalain ko tao. Yung gusto niya, yung si Kuya Jesus. Diba? Kasi ganito, di ba pinalitan ng Katoliko Romano yung mga Romano yung Biblia eh. Di ba? Nung nalaman ng tao na si Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, bumuti ba yung tao? Tumino ba yung tao? Nawala ba yung kasamaan ng tao? Hindi. Yun ang patunay na kasinungalingan yan. Ginawa yun ng Panginoong Jesus, hindi para sa tao, kundi para sa akin. Alam ko mahirap paniwalaan kasi sino ba ako? Ano ba ako? Di ba? Nobody lang. Di ba? Ganun talaga. Si Panginoong Jesucristo ka, karpentero eh. Di ba? Tapos ako, nobody talaga. Walang narating sa buhay, mababa ang tinapos, walang narating sa buhay, ordinaryong tao lang. Di ba? Ganun din si Panginoong Kuya Jesus. Nung nagkatawan tao siya, karpentero, mahirap. Di ba? Hindi, yun. Kasi isipin niyo maigi. Kayong mag-isip, lawakan yung isip niyo. Bakit isusugo ng Diyos Ama si Kristo para sa wala? Ano yun? Isasakripisyo niya yung buhay niya, tutubusin niya yung kasalanan ng sanlibutan para sa wala. Di ba? Nung nalaman ng tao na tinubos ni Panginoong Jesucristo yung kasalanan ng sanlibutan, at yun ang pinaniwalaan nila eh. Umayos ba yung tao? Nawala ba yung kasamaan ng tao? Naging mabuti ba yung tao? Diba? Nanampalataya ba yung tao? Hindi. Patuloy pa rin sa ginagawa. Patuloy pa rin sa magsama. Ano yun? Nagsakripisyo, nag-alay ng buhay si Panginoong Jesucristo sa wala? Hindi. Dahil sa akin yun. Kahit hindi kayo maniwala, wala akong pake. Hindi ko problema yan. Ano kasi, si Ama kasi, ang Diyos naman si Papa, tsaka si Kuya Jesus, hindi talaga nakikipag-usap sa tao yan. Kasi alam nyo, meron yung tao eh, meron tao, sinubukan lang.
Akala niya si Kristo yung kausap niya. Akala niya ang Diyos Ama yung kausap niya. Pero ang kausap niya, anghel pa lang. Tingnan mo, kapal ng mukha. Kala mo kung sino nang banal. Kala mo kung sino mataas na yung tingin sa sarili. Oo, ganun. Akala naman nila si Kristo yung kausap, si Kuya Jesus yung kausap nila. Akala naman nila ang Diyos Ama. Hindi nila alam, tinusubukan lang sila anghel. Lumaki kaagad yung ulo. Oo, lumaki kaagad yung ulo. Kaya hindi nakikipag-usap siya. Nagulat nga ako, kinakausap ko eh. Kasi nung una pa lang, nung umpisa sabi sa akin ng Diyos Ama, anak kita, sabi sa akin. Po, sabi, ako po, naku, malabo po mangyari yan. Sabi ko, tao lang po ako, basura lang po ako rito. Sabi, hindi anak talaga kita. Sabi, hindi po, hindi po ako naniniwala. Sabi, hindi na, anak talaga kita. Sabi, kapatid mo talaga si Kristo. Napulot ka lang ng mga yan. Hindi ka tao. Sabi, ganun po. Ay, naku, hindi po. Naku, napakataas po naman niya ng ano. Ay, natatakot po ako makipantay sa inyo. Sabi, hindi niya. Totoo nga, anak kita. Sabi niya. Sabi, sige, dadandahanin natin para maniwala ka. Yun nga, ginawa ng Diyos Ama. Kaya ngayon talagang buong-buo na yung paniniwala ko talaga eh. Kasi yun talaga yung totoo talaga. Kung ayaw yung maniwala, di wag. Di ba? Itong tinitiran ko, napulot lang ako ng mga yan. Hindi ko talaga, talagang, hindi ako taga rito. Simula pa lang nung bata ako. Talagang nararamdaman ko talaga yung nasa squatters area pa lang kami. Pag tuwing dumudungaw ang Diyos Ama sa hangin, sinisilip ako. Talaga hindi ko man siya naririnig nung una, napapatitig talaga ako sa langit eh. Sabi ko nararamdaman ako, napapangiti ako bigla. Tapos naglalaro ko ng palito, kasi wala akong laruan nun eh. Ang laruan ko lang tauan ko yung palito, pinaglalaban ko kunyari. Tapos yun, sisilip na naman ng Diyos Ama. Sisilip na naman si Ama. Tapos si Kuya Jesus, sisilip. Tapos titingin na naman ako sa langit. Tapos ang papapangiti. Yun talaga yung totoo. Mahirap nga paniwalaan pero kasi alam na talaga ni Ama eh. Alam na talaga ni Ama yung mangyayari dito. Kaya nga hindi na siya nakikipag-usap Hindi na siya nakikipag-usap kasi alam na niya eh. Sabi, alam na niya yung mangyayari, kakapal lang yung mukha ng tao, yayabang lang yung tao. Tsaka yung ang pinakaayaw ng Diyos Ama rito, sa mga tao sa panahon na to, wala nang maliligtas rito. Wala nang maliligtas. Kasi yung motibo, wala nang, madumi na yung motibo. Diba? Kasi katulad ko, di ba? Mahal ko ang Diyos Ama, hindi dahil maliligtas ako, dahil gusto kong maligtas. Hindi, mahal ko ang Diyos Ama dahil mahal ko siya. Yun lang, mahal ko siya. Kahit maimpyerno ako, mahal ko siya. Yun lang yung laman ng puso ko. Yung mga tao ngayon, kailangan kong mahalin ang Diyos para maligtas ako. Kailangan ko ng ganito kailangan gawin ko to para maligtas ako. Di ba? Madumi na yung intensyon. Hindi na puro, hindi na sagrado. Napakalinaw ng utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Hindi lang basta ganun. Kailangan yung pagmamahal mo, sagrado, wala kang dahilan. Talagang pusong nagmamahal lang ang meron ka. Yun. Kasi yung kadalasan, wala na maliligtas rito kasi yun talagang plano ni Satanas eh. Kilala niya ang Diyos Ama. Alam niya kung paano sisirain yung tao. Kasi si Satanas talaga, naghahanap lang ng damay. Kasi yung iba sa tao, lalo na ngayon, mamahalin ko ang Diyos para maligtas ako. Hindi ka papansinin ng Diyos Ama. Hindi kayo liligtas yan. Tsaka ni Panginoong Hesus Kristo, ni Kuya Jesus, hindi kayo liligtas yan.
Kasi nga nakakabasa ng puso yan, eh, 'di ba? Ano yung mamahalin mo siya dahil gusto mo lang maligtas? A ano yung napakaduwi ng motibo mo? Anong tingin mo sa Diyos sa kasangkapan? Mamahalin mo lang dahil gusto mo lang maligtas? Hindi gano'n. Kaya ang panahon na 'to wala ng maliligtas rito. Kasi 'di ba wala na, madumi na yung intensyon, eh. 'Di ba mamahalin ko ang Diyos para maligtas ako, wala na. Alam niyo ako, mahal ko ang Diyos dahil mahal ko siya. Wala akong pakialam kahit hindi ako maligtas, kahit maimpyerno ako, ang mahalaga mahal ko siya. Yun. Eh yung mga tao ngayon, ay mahal ko ang Diyos dahil maliligtas ako. Wala na. Hindi kayo ililigtas niyan. Yung gusto ng Diyos, yung purity, yung kasagraduhan ng pagmamahal mo sa Kanya. Unconditional love. Ngayon yung tao, wala ng unconditional love sa Diyos. Alam mo kung bakit? Ay mamahalin ko ang Diyos para maligtas ako. Ay mamahalin ko ang Diyos para mapunta ako sa paraiso. Ay mamahalin ko ang Diyos, di ba? Pag gano'n ang isip mo, pasensyahan tayo. Impyerno ka na. Kaya wala na maliligtas ngayon. Wala na. Ganun na lahat ng tao. Hindi na nakakakilala sa Diyos. Walang nakakakilala sa Diyos. Kaya ngayon, lahat ng tao impyerno na. Ano yan? Gaguan? Ha? Ano yan? Lokohan? Mamahalin mo ang Diyos dahil gusto mong maligtas? Mamahalin mo lang ang Diyos dahil gusto mong mapunta sa paraiso? Hindi ganun. Hindi ganun yung pagmamahal na tinutukoy ni Panginoong Hesus. Yung pagmamahal na tinutukoy ni Panginoong Hesus. Unconditional. Wala kang dahilan, wala kang rason. Talagang mahal mo lang siya from the purest of your heart. Wala na to. Magpaligtas ka sa mga religion nyo, mga lintik kayo. Wala na. Wala na, tahimik na sa Diyos mo. Kaya nga nagtataka ako eh. Kaya nga nagtataka ako sa sinabi ng Diyos sa amin. Anak, sabi sa akin, ano po yun, Ama? Sabi ko, bili ka na lang na magugustuhan mo dyan. Sabi, bakit po? Wala na yun, sira na yun na. Wala na yun. Wala na maliligtas niya. Sabi, bakit po? Wala na, madumi na yung puso ng mga taong yan. Wala nang dalisay dyan. Sabi ko, wala nang dalisay. Ay, wala na, Papa. Sabi ko ganun. Di ba, paano eh? Kasi sinira na talaga sila ng pera eh. Di ba? Tingnan mo, napaka-senseless talaga ng dahilan ng pagkakabuhay ng tao. Napaka-senseless na. Kasi kung isipin mo lang, nagtatrabaho ng mabuti. Di ba? Nagtatrabaho ng mabuti para magkapera. Di ba? Anong sense nun? Ha? Anong halaga nun? Akin na magtatrabaho ka ng mabuti dahil lang sa pera. Di ba? Walang kwenta yun. Di ba? Magsusumikap ka dahil sa pera. Di ba? Wala na, sira na talaga to. Lahat ng reason kasi, ano ang utos ni Panginoong Jesucristo? Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Eh ngayon, hindi na Diyos eh. Hindi na ang Diyos ang nasa puso ng tao. Hindi na Diyos ang nasa isip ng tao. Hindi na Diyos ang nasa kaluluwa ng tao. Ano na sa isip, puso at kaluluwa ng tao ngayon? Pera na. Kaya wala nang maliligtas rito. Napakalinaw. Kailangan buong buhay mo, ialay mo sa Diyos. Saan inaalay ng tao ang buong buhay niya? Sa Diyos ba? Hindi. Sa pera. Wala na to. Wala na to. Wala na kakasahan rito. Kala nyo maliligtas pa kayo? Kwento nyo sa daga. Kapal ng mukha nyo. Diba? Ano nasa puso ng tao? Pera. Ano ang nasa isip ng tao? Pera. Ano ang nasa kaluluwa ng tao? Pera. Hindi na ang Diyos. Kaya ganyan kayo niloko ni Satanas. Wala na.
Kaya nga nagtataka ako sa sinabi ng Diyos naman ni Papa eh, na kung ano yung magustuhan mo diyan, dadalhin mo rito. Sabi, "Nak, hindi naman natin kailangan ng marami, nak, eh. Ang kailangan lang natin yung yung totoong nananampalataya sa atin. Yun. Wala na 'to, wala na. Napakalinaw, 'di ba? Napakalinaw ng utos ni Panginoong Jesucristo. Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. At ang ikalawang utos, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. May makakagawa pa ba niyan ngayon? Wala. Bakit? Kasi ang puso ng tao pera na. Ang isip ng tao pera na. Ang kaluluwa ng tao pera na. Kaya wala nang makakagawa niyan ngayon. Kaya wala nang maliligtas sa panahon na 'to. Sabi, "Ay naku, mamahalin ko ang Diyos dahil gusto kong maligtas. Ay, mamahalin ko ang Diyos dahil gusto kong mapunta sa paraiso." Ano, kwento mo sa daga? Akala mo ililigtas ka yan? Di ba? Minsan may sakit na maluba. Ay, kailangan kong manalangin sa Diyos para alisin niya yung sakit ko. Tangina mo. Tarantado ka nung palagay mo sa Diyos, gamot? Di ba? Ang tamang pananalangin talaga, ganito. Ano? Di ba may maluba kang sakit? Ano, Panginoon, maaari po lamang na sana'y kalooban nyo ang manaig sa buhay ko. Mawala man ako rito o manatili, kayo na pong bahala. Yun ang pananalangin. Di ba? Hinalimbawa na yun ni Panginoong Jesucristo. Di ba? Ano sabi ni Panginoong Jesucristo? Ama, naway ang kalooban mo ang manaig sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Di ba? Hindi yung sariling kalooban. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, malinaw. Yung nanalangin sa sama. Ama, sana po manaig ang kalooban nyo sa akin, hindi yung sarili kong kalooban. Napakalinaw. Ibig sabihin, wag yung sarili mong kalooban yung pag nanalangin ka, may sakit kang maluba, wag yung sarili mong kalooban ang atupagin mo. Kundi kalooban ng Diyos ang atupagin mo. Di ba? Mananalangin ako sa Diyos dahil kaya niya akong pagalingin. Hindi ka papansinin yan. Ano yung ginawa mong doktor? Ginawa mo tagagamot mo yung Diyos? Di ba? Napakalinaw ng hinalimbawa ni Panginoong Jesucristo. Ama, naway ang kalooban mo ang manaig sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Ganun. Di ba kung may sakit ka, ay pagagalingin ako ng Diyos. Wala. Sarili mo ng kalooban yan eh. Ba't ka niya pagagalingin? Di ba? Parang inuutusan mo na yung Diyos yan. Parang ikaw na yung masusunod sa Diyos. Para sunod-sunuran sa iyo ang Diyos. Parang ganun yung gusto mong palabasin eh. Kaya hindi ka niyang pakikinggan. Kaya hindi ka niyang tutulungan. Tignan mo si Panginoong Jesucristo, napakagalang. Di ba? Ama, naway sarili mong kalooban ang manaig sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Di ba? Punong-puno ng kababaang loob, pagpapakumbaba. Ganun dapat. Di ba? Napakalinaw. Yun yung totoo talaga mangyayari dito. Wala na talaga to. Wala na talaga to. Maniwala man kayo hindi, wala na talaga to. Madumi na yung isip at puso ng tao. Puno na ng puno na ng makasariling motibo. Wala na talaga. Tatawa na lang talaga ako sa mga Katoliko. Ano, magsisimba ako na linggo-linggo para maligtas ako. Di ba? Putang ina mo. Sabi, tarantado ka pala eh. Ano yung ginagawa mong tangangan Diyos? Magsimba ka lang, sige, magsimba ka lang, ililigtas kita. Eh wala naman sa Biblia nakasulat na magsimba ka araw-araw. Sumamba ka. Wala namang ganun eh. Linggo-linggo. Wala naman sinabing
linggo ka magsumamba. Walang ganon. Ang sinabi ng Diyos na pagsamba, araw-araw. Hindi linggo lang. Ano yun, linggo ka lang mabait? Tapos buong linggo, upal ka? Tapos pagdating ng linggo, doon ka lang mabait? Ang ina mo. Wala na mga sira na ulo mga tao ngayon, mga sira na ulo. Akin ang mga uto mga tanga-tanga. Alam mo, Eddie Villanueva. Pag nililigtas ako ni Brother Eddie. Tanga na, sino ba yan? Si Cristo ba yan para iligtas ka? Ay, ililigtas ako ni Felix Manalo. Ay, sino ba yan? Ha? Ba't pinaniniwalaan nyo si Cristo yan? Ba't pinaniniwalaan yung pare? Paano kayo liligtas yan? Pag nagago ang puta. Napakalinaw na nasasaad sa Biblia. Whoever believes in Him shall not perish and have everlasting life. Kanino ka dapat maniwala? Sa bigatin Son. Sino si bigatin Son? Si Jesus Christ. Tsaka napakalinaw na sinabi ni Panginoong Jesucristo sa John 14:6 na kung hindi ako nakakamali. I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father through me. Hindi no one comes to my Father to Felix Manalo. Hindi ganon. Si Kristo may sabi, no one comes to my Father through me. Sa pamamagitan ko, makakarating ka sa, makakapunta ka sa Ama. Pinagliligaw talaga ng mga Romano. Puta, dawa ko ng tawa talaga eh. Lahat ng tao tinatawag na Ama. Yung Diyos. Wala naman na, pag binasa mo yung Biblia, si Noah, Panginoon ang tawag niya. Si Abraham, Panginoon ang tawag niya. Si Isaac, si Jacob, Panginoon ang tawag niya. Si Moises, Panginoon ang tawag niya. Di ba? Hindi nila tinawag na Ama. Tapos ikaw tatawagin mong Ama? Bakit? Sino ka ba? Ano yan? Pag inutusan ka ng Diyos na tawagin siyang Ama, parang lumalabas na inuutusan ka ng Diyos na magsinungaling. Kasi hindi ka naman, ano ba ang konsepto ng Ama? Di ba galing ka dapat sa Kanya? Ay napakalinaw ng nasasad sa Biblia. Ang galing sa alabok, babalik sa alabok. Meaning, yung tao galing sa alabok. Di ba? Galing ka sa alabok pala eh. Ba't tatawagin mo Ama ang Diyos? Ano yun? Nakikipantay ka kay Kristo? Kahit nga mga angel, hindi tinatawag na Ama ang Diyos eh. Panginoon ang tawag nila eh. Di ba? Para nakikipantay ka sa Diyos niyan. Di ba? Tatawagin mo Ama, ay alam mo naman likha ka. Diba? Pinaggagago lang ng mga Katoliko Romano yun. Yung Romano yung Biblia, pinagpapalitan talaga nila eh. Biro mo naman. Diba? Napakalino na nasusulat. Diba? Ang tinatag na Panginoong Jesucristo, Christianity, hindi church. Anong ginawa nila? Obvious na obvious. Kung marunong ka lang malawakan mo ng isip mo, kung pag-aaralan mo, obvious na obvious. Ginawa nilang church, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Utang nakagaguan yan, dinagdag lang nila yan. Alam mo ang pinasimulan ni Kristo? Christianity, hindi church. Sino nagtatag ng church? Si Felix Manalo, si Eddie Villanueva, si Mike Velarde, si Kibuloy, si Almeida, diba? At kung sino-sino pang leader ng religion. Yan yung mga nagtatag ng church. Yan yung nagtatag ng Christianity. Nag-iisa lang si Kristo. Kaya paano mo masasabi na tinatag ni Kristo yung church? Kung sino-sino na nga nagtatayo, si Kristo pa ba yan? Diba napakalinaw? Nasusulat sa Matthew chapter 24 verse 5. Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabing sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Sino yun? Felix Manalo, Eddie Villanueva, Mike Velarde, Kibuloy, di ba? Almeida. Yan yung mga nagpapanggap na Kristo. Yan yung mga leader ng religion. Di ba? Wala na to. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo talaga kilala ang Diyos. Hindi. Ang ina yan. Walang nakakakilala kay Ama. Wala talaga.
Akala niyo pakikinggan pa kayo yan? Nagagalit na nga yun, eh. Ang sabi nga ni ama sa'kin, eh, "Sige kung may magustuhan kang tao diyan, wag mo hindi," sabi, "Si Nak hindi ko pagugunawin yan, Nak," sabi. "Hayaan ko munang may magustuhan kang tao." Ta's sabi niya, "Para para 'pag may makasama ka rito." Tapos sabi niya, kung sabi ng Diyos Ama sa'kin, "Kung hindi ka makapag-asawa diyan, Nak, bayaan mo na, ililikhahan na lang kita ng asawa rito." Sabi ni ama. Pinagbibigyan lang natin yung lahi ni Eva at Adan. Sabing gano'n. Sabing gano'n ni ama sa'kin. 'Pag hindi ka nakapag-asawa diyan dahil sa pera, kayamanan, impluwensya at kung ano-ano pa, dito ka na mag-asawa, igagawa kita ng asawa mo. Sabihin mo kung anong tipo mong babae, gagawin ko, sabi ni ama. Ayun, kaya nga hindi pa niya ginugunaw 'to, eh. 'Pagka walang maniwala man kayo o hindi, 'pag nawala ako rito, gunaw na 'to. Wala na, eh, 'di ba? Ano pang dahilan para magpatuloy 'to? Hindi na Diyos ang nasa puso ng tao. Hindi na hindi na Diyos ang nasa isip ng tao. Hindi na Diyos ang nasa kaluluwa ng tao. Ano na nasa kaluluwa ng tao? Pera na. O anong sense pa magpatuloy ang buhay rito, 'di ba? Yun yun. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Sana may nakabulutan kayo ng aral. Sana sana naliwanagan kayo at nabuksan ko ang isip niyo. Thank you, have a good day. Ingat kayo lagi and God bless. Huwag kayong magpapaloko sa mga religion, mga loko-loko yan. Thank you, have a good day and God bless.